Philip Salvador, pinilit daw ng masang Pilipino na tumakbo. Puta Eddie, wow! Sir Ipe, bakit po kayo tumakbo? Any words po? Kasi yung mga tao na nagpapatakbo sa akin mga masang Pilipino. Kahit saan ako pumunta, ng buong Pilipinas, alam mo yon. Iikot ako, may eleksyon o wala. Nakakarating ako kung saan para makapagbigay din ng tulong, makipagservisyo. Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka, tulungan mo. Sinong pumilit dyan? Putangina, anong klaseng Pilipino kayo? Imbis na awatin nyo, pinilit nyo. Ano na ako? My God! Hey, hey, hey! Mr. Epektibo, Kuya Ipe sa Senado. Boss Philip, baka mali ang intindi nyo doon sa sinabi ng mga Pilipino na tumakbo kayo. No? Baka ang ibig sabihin nila tumakbo kayo papalayo ng Senado. Papalayo sa Senado. Diba? Baka ang ibig sabihin nila lumayo-layo kayo at kayo'y masakit sa mata. Baka ganon, baka mali lang kayo ng intindi, bossing. Kasi kung ako yung matinong botante, bakit kita pipilitin tumakbo? Sabi ko nga sa iyo, pigilan, pwede pa, pero pilitin, ako po, malabo pa siya, patis labo. Kasi bakit? Ano bang meron sa iyo para pilitin ka namin tumakbo? Sige, anong meron sa iyo para pilitin ka namin tumakbo? Ikaw ang sumagot niyan, ikaw ang sumagot. Anong something special sa iyo para pilitin ka namin tumakbo? Ano ka? Si Vico Soto? Ha? Si Vico Soto ka ba? Hindi. Kaya ba't ka namin pipilitin? Ano sinasabi mo, masang Pilipino? Anong masang Pilipino? Uy! Hindi ako kasama dyan, masang Pilipino ako, pero wala akong sinabing pinilit kitang tumakbo. Uy! Diba? Hindi pa ako nasisiraan ng bait, Boss Philip. Ikaw na respeto ko ito bilang action star. Bilang isang aktor. Napakagaling nyo yung aktor. Saludo ako sa inyo. Pero putang ina, parang awa nyo na maawa kayo sa Pilipinas. Maawa kayo sa Pilipino. Wag na kayo tumakbo. Pero wala na, nandyan na. Nakapag-file ka na ng candidacy. Nakapangampanya na. Ano bang gagawin natin? Diyos ko po. Ay, talaga. Kina. Pag nanalo pa, ewan ko na lang. Saka eto, bakit ba kayong mga artista, kapag nalalaos na kayo, kapag lumulubog na ang karera nyo, bakit ba ginagawa nyo retirement plan ng politika? Bakit? Puntang na ako, retirement plan ko. Alam mo, pag retire ko, gusto ko, nasa bukid na lang ako, may kubo ko doon, may mga alaga akong baboy, may mga alaga akong manok. Kayo putang yung retirement plan yung Senado, politics. Bakit? At kayo naman mga botante, bakit yung binuboto yung mga yan? Bakit? Hindi pa ba kayo nadala doon sa mga artista at senator na mga nauna? Umpisa natin si Lito Lapid. Lito Lapid. Galing ding artista niyan, boy. Bumabaril yan, tapos may kutsilyo dito. Tapos nakahati yung bala, tapos 2 tao yung patay. Puta, ganun kagaling yan si Lito Lapid. Umpisa natin kay Lito Lapid. Yan si Lito Lapid, ilang dekada yan nasa Senado. Bata pa lang ako, senador na yan. Sana hanggang ngayon, tumatakbo pa rin senador. Ano bang nagawa niya ni Lito Lapid? Bukod doon sa Lapid Law. Alam niyo yung Lapid Law? Ang putang na yun, pinagmamalaki niya sa kampanya ngayon, yung Lapid Law. Ilang dekada senador yan, ilang dekada. O pangalawa, yan sila Robin Padilla. Si Robin Padilla, bago na lang yan Diba? Ano bang ginawa ni Robin Padilla? Hindi man sa again, tayo na yung Robin Padilla, boss. Saludo bilang aktor, bilang action star. Pero putang na, ano bang ginawa niya sa Senado? I mean, I appreciate, Ako po, sa totoo lang, hindi ako magpapaka-plastic o magpapaka-play safe sa inyo, Ako Duterte, panuho ko ng Duterte, Digong, si VP Sara, binoto ko yan. Pero si Bongbong, di ko yung binoto nung nakaraang eleksyon. Duterte po ako, pan po ako ng Duterte. Ako po ay isa sa mga supporters ng Duterte. Pero it doesn't mean that porket Duterte ako, iboboto ko lahat ng sinasabi niya senador. Hindi ako ganon. Etong si Robin, na-appreciate ko na nandun siya sa Netherlands, nung nahuli si Digong. Pero puta yun hindi na yan ang trabaho mo Senador ka na may iba may trabaho sa Pilipinas, boss. Tapos yung ginagawa mo doon, nag-iiyak ka doon. Puta yun, sila doon, nag-iiyak ka. Diyos ko naman, hindi yan ang trabaho ng senador. Nagiging emotion? Ay, nako. Diba? Anong nagawa ni Robin Padilla? Sige, bigyan nyo nga ako ng nagawa niyan. Ako, sabi ko sa inyo, ako Duterte ako. Pero, hindi ko iboboto yan. Hindi ko binoto yan si Robin Padilla. Hindi. At yung mga ini-endorse ni Duterte na mga senador, malabo pa sa Patislabo. Siguro, meron ako doon, mga dalawa, tatlo, ganun. Pero hindi lahat. Ako kasi, pag bumuboto kasi ako, pinagsasama-sama ko yan. Kumukuha ako ng magaling dito sa team ng, halimbawa, Team Lenny.
Kukuha ko dyan ng ilang magagaling. Sa Team Duterte, kukuha ko dyan. Sa kung si Bongbong, kung meron mang magaling dun sa sa Senate slate ni Bongbong, kukuha ko doon. Pag sasama-samahin ko yan, hindi ako bumuboto ng isang ticket lang. May magaling ba sa Senate slate ni Bongbong? Di ba pwede doon? Election, binoto ko senador yun. Binoto kong presidente yun. Kaya lang, ngayon, senador, parang medyo, tagilid eh. Labo niya eh. Ang dami yung nagsasabi, balimbing daw. Ewan ko. Basta ganun. Di ba? Asa na tayo ng Robin. Ayan sila Manny Pacquiao pa. Sila Tito Soto. Yan si Tito Soto. Tangina ilang, bata pa rin ako. Senador na rin yan. Hindi ko din alam kung anong nagawang maganda niya ni Tito Soto. Kung pwede lang, dapat niya swap na lang kay Biko eh. Swap sa Biko. Baka pwede. Hindi mo rin naramdaman eh. Si Bong Revilla. Di ba? Action star din. Pero in fairness naman kay Bong Revilla, Eto in fairness lang, Hindi ko naman maikumpara si Bong Revilla kala Robin Padilla, yan kala Lito Lapid, kala Tito Soto, yun sa mga kalabani pa. Hindi ko naman kasi si Bong naman, I mean, you can Google this, Pwede niyong i-check sa website ng Senado. Madami namang nagawa at naipasang batas si Bong Revilla. So, as a senator, feeling ko naman kahit papaano nagampanan niya yung trabaho niya bilang senador. Unlike yung ibang mga action star na naging senador, So, hindi ko siya, kumbaga hindi ko siya maile-level, kala dyan sa mga yan, sa mga Lito Lapid. Talagang nagkaroon lang siya ng problema dun sa kinasangkutan niya na kaso na kung saan na-convict siya. Di ako sure kung grabe yung corruption yun, ano man. Basta yung panahon ni Pinoy, di ba nakulong siya? Yun, dun siya nagka-problema ng malaki. Saka yung budots niya. Sino pa ba yung mga action star celebrity na turn to politician? Di ba si Erap, pare? Erap. Wala akong pare. Diba si Erap, butangin ng bin. Alam mo kung anong, naging mayor yan, naging presidente. Alam nating lahat kung anong ginawa niyan. Kaya nga na-impeach yan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng EDSA 2. Di ba? Putangin, hindi pa ba kayo nadala? Diba? Hanggang ngayon ba, boboto pa rin tayo ng mga politiko na ang credentials lang is sikat, igwapings, magaling bumarel. Di ba? Wake up, motherfuckers! Kasi kung mananalo pa rin yung mga yan, putang ina, talagang wala na sa mga politikong tumatakbo ang problema. Nasa atin ang mga botante, mga bobotante. Boboto nyo si Willie Revilla, be. Ng tokwa naman, napakadami. Ilan ang tumatakbong senador? 60. Boboto nyo si Willie, apakadaming qualified dyan. 12 senador lang ang iboboto ninyo. 60 yan sila, 60 plus yan tumatakbo. 12 nyo si Willie, ang dami dyan, mas qualified, mas fit sa trabaho. Gamitin nyo naman to. Ito, hindi to nilagay dito para palamuti, hindi yung display. Ginagay yan dito para gamitin. Ginagamit to, ito, ginagamit yan, utak, ginagamit yan. Kasi pag hindi nyo ginamit yan, baka isabaw sa bulalo yan para mapakinabangan. Nagigits nyo yung point, Kaya itong si Ipe, ito si Mr. Efectivo. Ako, ang tingin ko may malabo na yung chance nito na manalo. Malabo na, alam nyo kung bakit. Kasi wrong timing na yung takbo niya ngayon. Kasi meron ng norm ngayon na auto-pass, auto-X kapag ka-artista, kapag ka-action star, tapos tatakbo ka sa politika. Auto-pass agad yan, gagawin kang katawa-katawan yung mga yan. Wala namang problema kung artista ka, tapos tatakbo ka. Hindi ho yun yung problema, Naging problema lang, kasi dati okay naman diba? Tumatakbo yung mga artista sa politika, okay lang diba? Ang naging problema lang, yung mga naunang mga artista na pumasok sa politika, lalo na sa Senado, putang inahin, walang pinakitang maganda kaya nadala yung mga tao diba? Yan sila Lito Lapid, sila Robin Padilla, wala wala. Kaya na-budget ngayon, yung mga artista, yung mga action star, tuwing tatakbo sa politika, auto-X, kumbaga auto-pass. Kasi kung nagpakita sila ng maayos, nag-perform sila ng maayos, I think wala namang magiging problema, hindi naman sana magkakaroon ng norm na wala yung pass yan, anong alam niyan, artista lang yan. Hindi naman siguro magkakaroon ng ganun kung nag-perform sila ng maayos, kung nagawa nila ng tama yung trabaho nila as a politicians. Kasi nga, hindi. Kaya ngayon, yung mga tao nadala. Aray ko. Ang kawawa, yung mga tumatakbo ngayon. Diba? Wala na, wrong timing na kayo, mga boss. Hindi na uso yan. Iba na meta ngayon, kumbaga. Kaya malas ni Ipe. Kaya press kayo ni Willie. Wrong timing din ang takbo yan. Diba? Siguro kung mga tumakbo kayo, mga year 2000, yan, pasok-pasok pa.
Pwede pa kayo manalo. Wala na. Nakauna na sila Lito Lapid, sila Bong Revilla, ayan, hanggang kay Robin Padilla. Ngayon, medyo wala na talaga, medyo maliit na yung chance. May chance pa naman, pero maliit na. Kasi yung mga bumuboto sa ganyan, yung mga boomers, o yung mga matatanda, yung mga lola, wala, yung iba, medyo nangangandamatay na, nababawasan na. Kaya medyo nababawasan na rin yung chance nyo. Puta na, sobrang dami kong kilalang mga boomers, dintik yung mga iboboto nilang senador. Ang lulupit. Tayo, Willie Revilla, may number 1. Kaya lang, yun, medyo paubos na, no? So, medyo tagilid na yung chance, mga boss. No? I hope so. No? Sana. I mean, hindi sana maubos na yung mga boomers. Hindi ganun. I mean, sana, diba, mawala na yung ganung mga norm na boboto ng sikat. No? Sana maubos na yung generation na talaga sama pa rin no? Sana maging maayos na yung mga botante. Diba? Sana talaga magbago na ang ihip ng mga botante. No? Kasi kung patuloy pa rin mananalo yung mga sikat, mga artista, action star, celebrity, wala na talaga. Wala na talaga pag-asa tong bayan na to. Baka mag-migrate na lang ako sa Canada. Wala na. Pagka ganon, wala na talaga sa politiko na tumatakbo yung problema. Nasa botante na talaga. Kabisi. Kaya putang ina nyo. Bumoto kayo ng tama. Bumoto kayo ng maayos. Parang awa nyo na. Tangina, hindi nyo ba nararamdaman sobrang init na sa Pilipinas? Putangin na paano mas marami pa yung korap na mga politiko kaysa sa puno. Ayusin yung boto mo. Kaya putangin mo, ayusin mo boto mo. Tatanga-tanga.